Mother Tongue, Grade 1, 3rd Quarter, Module 5. Pagkilala sa mga bahagi ng pictograph at pagsasagot sa mga tanong tungkol dito. Ang ating layunin, nakikilala ang mga bahagi ng pictograph. Nasasagot ang mga tanong tungkol dito. Nabibilang ng wasto ang mga larawan ayon sa katumbas na bilang na nakasaad. Tingnan ang larawan. Ibigay ang saloobin mo tungkol dito. Basahin ang maikling talata. Sagutin ang sumusunod na mga tanong pagkatapos. Sagutin na natin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng pictograph? Mga tanim na gulay ni Mang Danilo, ano-ano ang makikita sa pictograph? Ang iba't ibang tanim na gulay. Ano ang pinakamaraming gulay na tanim ni Mang Danilo? Tama ang okra. Anong gulay ang pinakakaunting tanim? Ang kalabasa. Ilan lahat ang bilang ng mga gulay na tanim ni Mang Danilo? Pag-aralan ng graph, ang isang gulay ay katumbas ng 5 gulay. Bumilang kayo ng by 5, kaya ang 4 na talong ay 20. Ang okra na 6 ay 30. Ang 3 kamatis ay katumbas ng 15. Ang 3 sili ay 15 rin. Ang 2 kalabasa ay katumbas ng 10. Kaya lahat-lahat ay 90 gulay. Gabayan muli ang mag-aaral sa pagbasa ng kwento. Ipaalala ang mga tuntunin sa pagbabasa upang maintindihan ang kwento at masagot ng tama ang mga tanong. Narito ang mga pamantayan sa pagbasa ng kwento. Una, bumasa ng masigla. Huminto sandali kung may bantas at tandaan ang mahalagang detalye. Tumutulong ba kayo sa mga gawaing bahay? Ano-ano ang kaya mong gawin? Magwalis, maghugas, magdilig ng halaman, magaling. Basahin ang kwentong Ang Matulunging Bata ni Desiree T. Caballo.
Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ngayon, bilugan ang letra ng tamang sagot. Sino ang bata sa kwento? Tama, si Isya. Ano ang pamagat ng kwento? Letter C, ang matulunging bata. Kailan tumutulong sa mga gawaing bahay si Isya tuwing Sabado at Linggo? Ano ang kanyang nararamdaman sa tuwing siya ay nakatutulong? Letter A, siya ay masaya. Paano siya tumutulong sa kanyang ina? Letter D, nagtitikop siya ng damit. Magaling. Ngayong panahon ng pandemya, ano kaya ang maaaring gawin ni tatay o nanay upang kumita para sa pamilya? Magtinda, magtanim ng gulay, mag-alaga ng manok o ibon. Tama. May babasahin akong kwento. Makinig kayong mabuti. Ibigay nyo nga ang pamantayan sa pakikinig ng kwento. Manatili sa kinauupuan, makinig at unawain ang kwento at tandaan o itala ang mga mahalagang detalye. Ang pamilya ni Mang Abner ay may alagang mga manok na pangitlugin. Araw-araw ay iniipon niya ang mga itlog upang ibenta sa kanilang munting tindahan. Narito ang talaan na nakukuha niyang itlog sa loob ng isang linggo. Ang nakikita ninyo ay isang pictograph. Ito ay may pamagat. Bilang ng mga itlog na nakukuha araw-araw. Mayroon itong label. Sa unang column ay ngalan ng araw sa isang linggo. Sa ikalawang column naman ay mga bilang ng itlog. Sa bandang ibaba makikita ang pananda o legend. Ang larawan ng itlog ay katumbas ng isang tray ng mga itlog. Sagutin natin ang mga tanong. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ano ang pamagat ng pictograph? Bilang ng mga nakukuhang itlog araw-araw. Ilang tray ng itlog ang nakuha ni Mang Abner noong linggo? 8 tray. Ilang tray na itlog naman ang nakuha niya noong Miyerkules? 6 na tray. Ilang tray na itlog ang nakuha niya noong Sabado? 3 tray. Ilang itlog ang katumbas ng bawat itlog na nakaguhit? Bawat itlog na nakaguhit ay katumbas ng isang tray. Kilalanin natin ang ibig sabihin ng pictograph at ang mga bahagi nito. Ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan na kumakatawan sa numero ng mga bagay. Maaaring gumamit ng larawan ng tao, hayop, halaman o bagay na angkop sa paksa o aralin sa pagbuo ng isang pictograph. Narito naman ang mga bahagi ng pictograph. Ang pamagat. Ito'y tumutukoy sa kung ano ang nilalaman ng pictograph at nagbibigay ito ng ideya kung tungkol saan ito. Ang label ay maikling pamagat o titulo na detalyadong naglalarawan tungkol sa pictograph. At ang legend o pananda ay nagsasabi kung ano ang kahulugan o katumbas ng bawat larawan. Sa pictograph na ito, ang pamagat, bilang ng mga itlog na nakukuha araw-araw. At ang label, ngalan ng araw sa isang linggo.
Isa pang label ay ang bilang ng mga itlog. Sa bandang ibaba makikita ang pananda o legend. Pag-aralan ang pictograph at sagutin ang mga tanong. Sagutin natin, ano ang pamagat ng pictograph? Tama, bilang ng mangga na napitas ng magkakaibigan. Ilan ang mangga ni Ray? Subukan mong bilangin. Tama, 6. Ilan naman ang mangga ni Kent? Bilangin. 3 mangga. Sino ang nakapitas ng pinakamaraming mangga? Ilan ito? Tama, si RJ. Mayroon siyang 7 napitas na mangga. Ilan lahat ang manggang napitas ng magkakaibigan? Bilangin mo ngang lahat. 21 mangga ang napitas ng lahat. Very good. Inyong tandaan, ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan na kumakatawan sa numero ng mga bagay. Maaaring gumamit ng larawan ng tao, hayop, halaman, o bagay na angkop sa paksa o aralin sa pagbubuo ng isang pictograph. Narito naman ang mga bahagi ng pictograph. Ang pamagat. Tumutukoy sa kung ano ang nilalaman ng pictograph at nagbibigay ito ng ideya kung tungkol saan ito. Ang label ay maikling pamagat o titulo na detalyadong naglalarawan tungkol sa pictograph. At ang legend o pananda ay nagsasabi kung ano ang kahulugan o katumbas ng bawat larawan. Ngayon, pag-aralan ang pictograph at sagutin ang mga tanong. Ang puno ay isa sa pinakamahalagang likas na yaman, kaya naman bumili at nagtanim si Kaloy sa bukid ng mga puno. Tignan kung ilang puno ang naitanim ni Kaloy sa loob ng 5 buwan. Ngayon, maaari nyo nang hingin ang tulong ng inyong magulang, kapatid o tagagabay sa pagsagot ng inyong modules. Mag-aral kayong mabuti!